So, good morning guys, good day, good morning, afternoon, or evening. I am John Milvisan Andres, and for today I will be sharing to you my answer on our EDSE 222 activity. Now, this activity consists of 5 questions that would be referenced by in the book of Kirkpatrick, and I'll be answering them one by one. So before I start, I will just like to set a few reminders, I mean only one reminder. I will be using different languages here, like there will be questions that I will answer using my native language, which is Bicol, and there will be some that I will answer in my national language, which is Tagalog. And there will be some that I will answer in our universal language, which is English. So, are you ready to listen? Good. Now, let's start with the first question. So, for our first question, the question states, is there such a thing as pure English? Justify by using correct APA citation as you refer to the discussion of Kirkpatrick's book, starting from page 14 until page 24. That's what the question states. Now, my answer to this, I will be using my native language, which is Bicol. Sa pagbasa ko ng mga tekstong halay sa libro ni Kirkpatrick, naaraman ko na mayo pala inaapod na pure English o itong klase ni English na puro. As in, may pinagkaiba. Sabi sa libro na may man talagang arog ka ng klase ni English, inot na inot, sabi ni Birchfield katong 1985, languages are dynamic. They change over time. Sabi niya man lang igdi, pirming nagbabago ang lingwahe. Dahil siya sararuan lang. Kawasa, nagbabago-bago nga ng lingwahe depende sa panahon as in oras. Kaya dapat, iba-iba ang sa tong paagi ni pagtukdo sa mga estudyante. Saro pang nailing ko na sabi sa libro, sabi ni Kirkpatrick kang 2007, this is important to understand as the new Englishes that are developing, such as the many versions of Asian English, are developing in exactly the same way as traditional Englishes have always done. Malinaw na sinabi igdi na dakulon uri ng English sa kinaban, kaya mayo talagang pure English. Kawasa, nagdedepende ang uri ng English sa kung anong komunidad ang nagamit ka ini. May inapod nga ni kitang Philippine English. Dahil man siya na iba sa English mismo, pero iba ang pagtaramta. Kaya maririsang dahil lang saro ang gamit ang English, kaya may yung pure English. Sabi nga ni Baga, nagbabago nga ni siya, depende sa tao, komunidad, panahon, asin oras. For our second question, what are the 3 myths of language learning? Explain these 3 myths by providing a situational example based on your personal experience in as classrooms as you learn English, or as how your English teachers in any grade level teach English. Now, I will be using my national language, Tagalog, to answer this. Ayon kay Benson noong 2008, may 3 mitolohiya ang pagkatuto ng lingwahe. Una, to learn a second language, you must start as early as possible. Ibig sabihin nito, para matuto ka ng iyong ikalawang lingwahe, sa paggabata pa lang, ay dapat sinasanay mo na o tinuturuan ka na ng wikang iyon. Pangalawa, the best way to learn a second language is to use it as a medium of instruction. Ang pinakamabisang paraan upang matutunan ng isang estudyante ang kanyang ikalawang lingwahe ay dapat gamitin ito bilang isang paraan ng metodolohiya ng pagtuturo. Pangatlo, the home language gets in the way of learning a second language. Ibig sabihin naman ito, ang iyong lingwaheng kinalakihan ay naging sagabal upang matutunan mo ng mas maigi ang iyong ikalawang lingwahe. Sa unang mitolohiya, laganap ang halimbawa nito. Palagi natin nakikita sa barangay, komunidad, at sa pampublikong lugar na ang mga kabataan ngayon ay sinasanay ng kanilang mga magulang na magsalita ng wikang Ingles sa lahat ng oras. Dahil dito,
Nakikita natin sila na palaging wikang Ingles ang ginagamit, na minsan ay nagbimistula silang dayuhan sa mata ng karamihan. Hindi man ito masyadong nakakaapekto sa pang-araw-araw na pamumuhay ng bata. Maiging balakid siya kung sakaling masanay siya na palagi na lang siya nagsasalita ng wikang Ingles. Dahil hindi niya masyadong maintindihan ng mga iniikang mga salitang nasa wikang Tagalog ng kanyang mga kapwa-kabataan. Makakaapekto rin ito ng konti dahil hindi siya masyadong masasanay sa pag-iintindi ng wikang Tagalog. Sa ikalawang mitolohiya, nakakakita rin ako ng mga halimbawa nito, lalo na sa pribadong paaralan. Sa kanila, palagi Ingles ang ginagamit ng mga guro sa pagtuturo at sa pakikipag-usap sa mga mag-aaral habang nasa klase. Naranasan ko na rin ito dahil galing ako sa pribadong paaralan at laganap talagang paggamit ng wikang Ingles sa pagturo at sa pakikipag-usap ng mga guro sa kanilang estudyante. Nasabi rin noon na mas magandang gamitin ng wikang Ingles dahil ito ang universal language. At kung may bihasa tayo rito, mas magkakaroon ng pag-unlad sa pagkatuto natin sa lingwahe. Sa ikatlong mitolohiya naman, maaari ko itong makonekta sa unang mitolohiya at nakikita ko ito lagi hanggang ngayon. At mas laganap nga ito sa panahon ngayon na impluwensyado na ng teknolohiya ang mga kabataan. Ngunit, isa itong mitolohiya dahil hindi naman nakakasagabal ang iyong pangunang lingwahe sa pagkatuto mo ng ikalawang lingwahe. Nakakatulong pa nga ito upang mas maintindihan ng mga mag-aaral ang pinag-uusapan sa klase. Isang halimbawa nito sa klase ay ang paggamit ng code switching ng mga guro upang mas mapadali ang pag-iintindi ng mga estudyante sa mga konsepto ng klase. Naranasan ko na rin ito mula elementarya hanggang sa ngayon at nakatulong itong maigi sa pagkatuto ko ng wikang Ingles dahil mas naintindihan ko mga konsepto sa tulong ng pagsasalita nila ng wikang Tagalog o Bicol. For the third question, what are the three principles of language learning as simplified by Kirkpatrick under the conclusion part of this book chapter? Explain each principle by expounding on the issue of English language teaching within the Philippines. Now, I'll use the Tagalog language once again. May tatlong prinsipyo na ipinahayag si Kirkpatrick. Una, wherever possible, the mother tongue should be used as the medium of instruction, otherwise a local language should be used. Second, English can happily be delayed until at least the later years of primary school, and the goal of learners of English in multilingual and lingua franca settings should be multilingual performance and proficiency. The multilingual model, not an idealized native-like proficiency. Sinasabi sa unang prinsipyo na ang dapat gamitin bilang lengguwahe sa pagtuturo ay ang wikang sinilangan ng mag-aaral. Kung hindi man, maaaring lokal na lengguwahe ang gamitin. Kasi, kung nakikita natin, mas nahihirapan ng mga mag-aaral ngayon na matutunan ng iba't ibang konsepto sa klase, lalo na sa lengguwahe dahil wala silang maayos na pundasyon ng kanilang wikang sinilangan. Kinokontra nito ang una at pangalawang mitolohiya dahil mas epektibo kung papalakasin muna natin ang pangunahing lengguwahe ng mga mag-aaral bago man tayo magturo ng ikalawa, ikatlo at mga susunod pang lengguwahe. Kung magiging malakas din ang pundasyon ng pangunahing lengguwahe, magkakaroon ng lakas ng loob ang mga mag-aaral upang makapagbahayag ng kanilang saloobin at opinions sa itinuturo ng guro sa classroom. Sa palawang prinsipyo naman, mas maganda raw na ituro na lang ang wikang Ingles sa mga susunod na grado ng estudyante at hindi sa pinakasimula. Kung ihaling tulad man ito sa isyu ng Pilipinas, kapag maaga kasing itinuro ang wikang Ingles, mas nakakasanayan ng mga mag-aral na kabisaduhin na lamang ang salitang Ingles, pero hindi man nila masyadong naiintindihan ang gamit nito. Kung ituturo muna natin ang pangunahing lengguwahe, nakakatulong ito upang mas maintindihan ng mga mag-aaral ang iba't ibang aspekto ng lengguwahe at mas magkakaroon sila ng mas magandang pag-unawa sa mga talakayan sa paaralan. Sa ikatlong prinsipyo naman, sinasabi dito na mas mahalagang unahin na dapat maintindihan at magkaintindihan ng mga mag-aaral at mga mamamayan kapag nagsasalita silang iba't ibang wika at hindi na rin nakapokus sa kung gaano ka-perpekto nila bigkasin ng mga salita. Sinasabi rin ang prinsipyong ito na dapat masanay tayong gumamit ng iba't ibang lengguwahe sa ating pang-araw-araw na buhay dahil wala namang pure English at nagbabasa ito sa komunidad.
Isang issue nga na naging talakayan dito ay ang pag-iinsulto sa mga Philippine English speakers dahil hindi maayos ang kanilang English, na dapat hindi nangyayari kasi hindi naman kailangan na perpektong iyong pagbigkas, basta naintindihan lang ng ibang tao ang iyong pananalita. Our fourth and final question, I will use English this time. Recently, there are some critical political economic issues behind the use of AI in translating local dialects in the Southeast Asian region. Why do you think the linguists caution us of the possible bias and agenda in using AI, which is now strongly prevalent and widely used? Now, there are a lot of risks in using AI in translating local dialects in the Southeast Asian region. First of all, the language will lose its cultural meaning since AI wouldn't really know deep cultural and native language. It would translate it to something else, which will make it unreliable and lose its cultural trait and value. It may also prioritize the universal language over the native ones, which would confirm bias and reduce the actual use of these dialects in native languages. Now, in terms of situations, in a teacher education and curriculum textbook setting, I have one scenario here. A teacher in Bicol starts to use AI to translate a lesson written in native Bicol language to English to apply to a textbook. Then, the AI translates a deep and valuable word to a simple universal language word. With this, the cultural meaning and depth of that certain term is already lost, since it's translated to a mere simple word. If it continues to go on, the local knowledge would eventually be lost in education. Now, in terms of law and national policy, there's a scenario again. A document originally written in Bicol Rinconada is translated into English, and one of the laws concerning ancestral ownership of a land is suddenly translated to a mere private property by AI. With this, policies may lose its meaning and change dramatically, which would lead to misunderstanding and misinterpretation, and it may even misjudge and invalidate common rights like ancestral rights. For the last one, which is medicine or public health, a scenario I've made here is a health worker starts using AI to translate a patient's symptoms from Bicol to English. The patient states a term that pertains to a specific type of aching, which causes dizziness or imbalance, but suddenly the AI translates it to a mere headache. This may harm the patient's health and well-being due to misinterpretation and incorrect terminologies, since the health worker may give an incorrect diagnosis and prescription, which would lead to the patient taking an incorrect dosage or even an incorrect type of medicine. This would harm his or her health and potentially turn into a life-threatening scenario due to misinterpretation and incorrect translation. So, that's all for today, guys. And po lahat ng mga sagot ko, and see you again next time for another session of this activity. Have a great day and goodbye.